Uy, parang nauli ako sa balita Balita ko, nag-resign na daw si Martin. Totoo ba? Ayaw, di ma. Kasi marami ako nakikita na post ngayon sa Facebook na nag-resign na daw eh. Anyway, sana naman ngayong bago na yung Speaker of the House, maiba naman. It's too early to judge, mga boss, na walang magagawa itong bagong speaker. Tayo naman, bukas naman tayo sa pagbabago. At ang gusto naman nating mangyari, mapalitan talaga si Martin, no? Nga lang, hindi natin masisisi yung mga tao na nagdududa, including me. Kung pagdudaan natin yung bagong ano ba tawag doon? Choreography ba? O plano? Basta. Kasi masyadong obvious. May napanood akong isang interview ni Congressman Ronaldo Puno. At sinabi niya sa kanyang interview na yun nga, magre-resign nga daw si Romualdez at ang nire-recommenda niya na maging susunod na speaker ay itong si Kuya Boji D, no? Hindi yung sa Batibot, iba yun. So si Kuya Boji, well, magkaganon man, kahit hindi tayo sigurado kung talaga bang binitiwan na ni Martin Romualdez ang kapangyarihan para mag-giveaway sa investigasyon na gagawin ng ICI o yung Independent Commission na siyang sinasabi niya doon sa speech niya. Sana maging progressive naman ngayon yung Kongreso at hindi natin masaksiyan muli yung tatak Martin na nangyayari dati sa Kongreso. Sana nga itong pagbabago na to ay makatotohanan at hindi lang katulad ng mga duda ng karamihan. Kasi marami na ako nakikita na pagpapalit ng liderato eh. Tulad na lang sa Senado, pinalitan si Chis Escudero, ang pumalit sa kanya si Tito Soto. Malinaw na magkaiba sila ng pananaw sa politika sa mga panahon ngayon at hindi sila magkapartido. Dito kasi sa nangyari sa Kongreso, si Martin Romualdez nagrekomenda at ang nirekomenda niya ang nanalong speaker nga si Kuya Boji. So hindi talaga mawawala na pagtutudaan ng tao yung ganong klaseng leadership na magaganap ngayon sa Senado. Kasi nga Ebing said na magre-resign na nga si Martin Romualdez, ay nasunod pa rin yung kanyang gustong mangyari. Kumbaga, bababa na siya sa pwesto eh. Dapat pinaubaya na nila kung sino yung gustong kumandidato or gustong lumaban bilang speaker at bigyan ng pagkakataon ng ibang mga congressman sa bilang ng botohan, no? Parang una pa lang sa pagbaba pa lang niya, ang nakikita ko, may kumpas na agad eh. May kumpas na kailangan pagkababa niya, ang niluklok ng Kongreso ay si Congressman D. At yun na nga yung nangyari. At hindi natin alam. Sabi ko nga, it's too early to judge. At siyempre,
kailangan naman natin na bigyan ng pagkakataon itong bagong speaker para patunayan ang kanyang sarili sa taong bayan. At sana mapanagot niya talaga yung mga involved dito sa flood control anomaly. Kahit pa miyembro ng Kongreso ang karamihan sa mga binabanggit. So, hoping ang taong bayan sa'yo, Kuya Boji. Sabi nga ni Senador Amy Marcos, kilala ka daw niya, mabait ka ng tao, at nakasama ka daw niya nung kabataan nyo pa sa kabataang barangay, at mabait ka daw na tao. Sana sa pag-upo mo dyan sa pagiging speaker mo ay hindi ka magpadikta o magpakumpas sa kahit kanino man. Yun lang. Kami naman, willing naman kaming magbigay ng pagkakataon kahit na galit na yung karamihan sa mga Pilipino sa mga nangyayaring nakawan sa ating bayan. Patunayan mo yung sarili mo sa taong bayan at itayo mo yung kongreso kung kakayanin. So yun mga boss, bigyan natin ng kahit konting pagkakataon. Pero pag nakita natin na parang ang nangyayari kinukumpasan lang o dinidiktaan lang, so tuloy-tuloy lang tayo. At hindi naman mababago nito yung galit ng taong bayan. Kasi ang gusto ng taong bayan may managot. Ang gusto ng mga nagagalit at nagsisiklab na galit ng mga taong bayan, kasama na yung mga kabataan, may managot. May managot na mastermind.